GM, sabi niya hindi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginapat ginanon mo naman sinuntok? Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mo ako sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry. Naghingi po siya ng sorry sa Ate LB. Narinig mo yun, Aling LV? Sinungaling po sila. Kung po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling Franz, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwedeng magsinungaling. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay. Ginang Franz, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, na nakita niyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya? Hindi po. Oh. Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Dun, yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway? Opo. Ang sinasabi kasi ng amo mong babae, na si Ginang Franz, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At nag-aaway-aaway daw kayo nung magkakasama doon. Yung mga Hindi kasamahan po. mo doon. Hindi po. Your Honor, yun po yung at LB, alam mo yun, nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Alin? Diga at LB, alam mo po yun? You address the chair, okay? Opo, ay, Alam na po yun. Hindi po yung totoo. Ikinakaila ni Aling LV yung sinasabi mo, Franz. Ginang Franz. totoo po, Your Honor, na yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos, Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, Your Honor, kasi po, gabi na po yun, nakasara na po kami, doon po kami sa kabilang kwarto nakatira. Sila po, magkakasama, 3 kwarto po. Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ng Ate LB, 2019, August 10, 2019, birthday po ng kapatid ko, pumunta sa amin ng Ate LB. Tapos po, nung August 11, nagsabi po sa akin ng Ate LB, pwede ka akong pumasok, sabi ng ganun, kasi wala akong matuluyan. Dahil sabi niya ng ganun, sa amin, hindi ako pinapakain hanggat hindi ako nagtitinda ng buko juice. Bakit ka ako wala kang pamilya? Sabi sa akin, sabi niya po sa akin. Di sabi ko po sa Ate LB, sige Ate LB, kung halimbawa wala ka mauwian, ikaw, sabi ko, pero subukan ko muna kung saan ka marunong, kako po. Tapos, Your Ang Honor, tinatanong ko, Ginang Franz, paano siya nabulag? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, sagutin mo lang akong nung diretsyo. pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. May mga gilid na po yung mata niya. Pagpasok, nakita niyo yung picture niya? Yung bagong pasok siya? Nung may clip yung buhok ni Aling LV? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LB nung pumasok sa amin, Your Honor. Can we show that again, technical? Ayan. Buong-buo ang mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate LB nung pumasok sa amin. Hindi lang. Aling LV, ay, hindi niya makikita pala yan. Pwede natin tanongin, nung pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa, 2 mata? Opo. Malinaw na malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po, dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila.
Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Mrs. Garcia Ruiz, Franz Garcia Ruiz, eh medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po totoo yun. So nakakita ka pa noon. Opo. Ano yung litrato pinapakita mo? Your Honor, pumasok po kasi ang Ate LB po sa amin, hindi 2017. 2019 po, August 11, 2019. Oh. Ito po ang itsura ng Ate LB nung pumasok po sa amin, Your Honor. Kailan siya pumasok sa kanila? 2017. 2017. Oh. Your Honor, ang 2017 po nasa barangay 6 kami, ang 2019 po nasa barangay 7 po kami. Pero kanina, sinabi ni Ma'am Lisa na nakita raw niya, yung litratong ito, na, yun ang daw unang pagkikita nila ni Manang LB. Na, siguro maayos pa, nakakita pa. Opo, Sinabi ni Ma'am Lisa under oath kanina. opo. Ibig sabihin na opo. Ang itsura po ng Ate LB nung pumasok sa amin, yung mata niya po, medyo may puti-puti na po yung gilid ng mata niya. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyang ka, Ate LB? Nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Gano'n rin siya kadalas suntukin ni JM? Hindi ko naman po sila, Your Honor, na babantayan kasi doon lang po ako sa unahan na nagtitinda. Assuming totoo yung sinasabi mo, o anong ginawa mo bilang amo? Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang kako nalalaman yan? Ano Ate LB, ang masasabi mo dyan? Ay sorry GM, sabi niya hindi ko na ulitin. O ikaw, ano naman ang ginapat, ginanon mo naman sinuntok? Sabi ko po, Your Honor, dapat hindi mo ako sinaktan ng Ate LB. Sabi ko po, Ate LB, sorry. Naghingi po siya ng sorry sa Ate LB. Narinig mo yun, Aling LV? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo. Pati si JM? Opo. Pati si JM? Teka muna, Ate po yan si Ate Franz. Teka muna, sa Senator Estrada. Ano ba ang sinasabi mo kaya? JM o GM? May GM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yan? Si GM po yung boy namin yun. JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling Franz, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Kung Ibig gusto mo sabihin yung kanyang itsura ngayon, bulag, nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka. Magagawa ba ng isang tao lamang? Yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor. Kasi po, hiwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang 3 kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Your Honor, maghapon po ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugas ako katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Assuming nakita mo na nag-aaway, kung totoo talaga yung sinasabi mo na nag-aaway yung JM o whatever, hindi mo man lang pinagamot sa ospital? Hindi Your mo man lang Honor. pinala sa ospital? Ang ginawa ko po sa Ate LB nung, kasi ang nangyari lang po baga, Your Honor, dito lang po baga po ay Sagutin mo ako, dinala mo ba sa ospital o hindi? Hindi po, Your Honor. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito banda sa gilid po ng mata niya. Yun lang po ang nakita Di ko. ba dumudugo? Sabi nga ni Aling LV, dumudugo kanya mata. Hindi po, di kung dumugo po, dinabulag na po sana agad-agad dito yung mata niya. Kung dumudugo Bulag po. na nga ho eh. Bulag na. Your Honor,
Hindi to lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung mga gilid ng mata niya, Your Honor. Pero ito pong larawan dito sa harap natin na sinabi ni Ma'am Lisa na nakita niya noon, hindi naman ho ito itsura ng bulag. Hindi nga po, Oh, pero may may puti, puti-puti. may puti-puti, Your Honor, yung gilid po ng Hindi mata ka naman niya. doktor, para mo masasabi may mga puti-puti na ano. Kasi, Your Honor, Maayos ang itsura niya nung pumasok siya sa... Your Honor, hindi po yan ang picture ng Ate LB. Maayos ang itsura niya. Pati yung si Ma'am Lisa nagpapatunay na maayos ang itsura niya. Your Honor, may picture po kami nung pumasok ang Ate LB sa amin kasi kasama namin yan kapag nagbi-beach kami, kapag naggagadiring ang family namin, kasama po namin For yan. purposes of fairness here, can the committee secretary retrieve a copy of that picture for record purposes? Tingnan mo, kunin mo. Let the record show that, ano mo na lang, screenshot and then kunan mo ang litrato para may record tayo. So, pwede nyo ipakita yung larawan pinapakita niya. Pwede naman nating ipaano yan ipa-forensics yan kung kailan kinunan yan Kung bago lang yung larawang yan o 5 taon na yan o 1 buwan pa lang. So, pakita mo, records will show that Mrs. Franz Garcia is trying to secure the picture which she alleged was taken when LB Vergara was employed. Hindi pa makita, Mrs. Garcia, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada kanina, hindi mo na makita ngayon. Alin yung litratong yon? Na nasa beach, may puti-puti ang mata, so it is taking you quite some time. Comsec, dala mo yung cellphone mo, Comsec, kasi kukunan mo ng screenshot para isang kuhanan na lang yon. So, we're giving the Comsec several minutes to retrieve his cellphone para kunan mo na lang to form parts of the records of this case, of this hearing. So nakita nyo na yung litrato na gusto nyo ipakita kanina kay Senator Estrada na gusto nyo kanina, minamadali nyo si Senator Estrada na may litrato na gusto nyo ipakita. Ngayon, gusto na natin makita talaga yung larawan. Ano yung cellphone? Is that the cellphone of the resource person or the cellphone of the lawyers? Parang iba na. Yung pinapakita mo, get the picture from the cellphone of Mrs. Garcia Ruiz. Hindi na makita yung litrato? Your Honor, pinorward ko po sa aking lawyer kanina. Pinorward niya. Hindi, yung gusto mong ipakita kay Senator Estrada, Yun po. sana makita na ng... Comsec, kunan mo na ng litrato para ma-compare natin. In the spirit of fairness, we are trying to secure the photo that you are trying to show a while ago, that you tried to show a while ago to Senator Estrada. So, hindi pa nakikita? Oh, cellphone mo. Kaya, may date naman yan lalabas naman ang date dyan. At saka makikita kung kailan yan kinunan. Nakuna na, Comsec? Mr. Chair, habang hinintay natin na ma-flash sa screen, Aling Franz, Ginang Franz, Please proceed. Yes, Your Honor. ano ba trabaho niyo at kinabubuhay ninyo? Magtitinda lang po. Naglalako ng mga gulay sa mga bukid, Your Honor. Tapos Tapos tindahan lang po. nakakapag-hire kayo ng mga magagaling na abogado. Mga kalugar lang po namin, Your Honor, tsaka mga parehas na Ilocano, Your Honor. Ano? Mga kalugar lang po namin dahil parehas kaming mga Ilocano, Your Honor. Nakita lang po namin na may pina-refer sa amin si attorney. Tinignan namin, namili po kami. Ngayon, ang pinili po namin, yung mga Ilocano po na katulad namin. Talaga lang, ha? At random, namili lang kayo ng mga abogado na kababayan mo? Opo. Oh, hindi naman yata kapanipaniwala yung sinasabi mo. Unless merong nag-i-sponsor sa inyo, nagbibigay siya ng abogado. Wala May po, kaya. wala po, Your Honor. Dahil sa itsura nitong mga abogado mo, mukhang magagaling. At mahal ang mga serbisyo nito mga ito. Pagkababayan Eh naman. kung talagang ang hanap buhay nyo lang ay nagtitinda Opo. ng isang tindahan sa probinsya, I don't think, hindi naman sa minamaliit ko kayo. Paano kayo naka-afford na bayaran itong mga lawyers na ito? Your Honor, maliit lang po ang singil nila sa amin kasi kalugar po ng aking asawa.
Kalugar po sila. Kano? Magkano? Konti lang po. Magkano nga? Eh kung talagang alam niya yung kalagayan ninyo, sitwasyon ninyo sa buhay ninyo, di dapat pro bono yan. Opo, konti lang po. Magkano nga yung konti? 100,000, 200,000? 10,000 lang po ang binibigay namin. Pinulungan ka na kasi ng abogado mo eh. Hindi po. Yun po ang totoo. Okay. Yeah. Mabalik tayo kay Aling LV. Aling LV, Po. tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil, sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay kung ano-ano sa pagkain nila. Opo. Ano pa? Yung pong nagnakaw daw po ko Nagnakaw ka ng ng pera at ng relo niya. pera at relon yung ginang na Opo. babae. Opo. Ano participation ng lalaki o asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki, tahimik lang po. Pero alam niya nung lalaki ginagawa nung babae. Opo, pag lasing po, yung po, pag lasing, nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong, minsan po, sinatadyakan, hinahagis po ko sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo. Nung binato ka ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Sa muka. Opo. Ilang beses ginagawa sa yun? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si kuya. Kaya nga, ilang beses nga siya nag-eat siya ng lamesa sa inyo? Tuwing lalasing? Opo. Gano'n siya Marami po. Gaano siya kadalas malasing? Lagi naman po nag-ainom po yan. Gabi-gabi. So gabi-gabi ka iniitsahan ng lamesa, ganun ba? Pag mainit po ang ulo, Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? yung pong sinasapok at tinatagyakan Saan ka tinatadyakan, Aling LV? sa tagiliran po sa buong katawan. Ano pa? Tapos po, inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Yung Jerome, yung minor de edad. Opo. Ilan taon na anak mo? Ano? 16 po, Your Honor. Yung isa? 18 pa lang po. Yung 18 Jerome, ka- ilang taon na? 16 po, Your Honor. Yung isa, ano pangalan? Danica po, Your Ayun Honor. isa ang pinapatawag ko. Dali mo na lang para madadala mo ba o mapapangako mo madadala mo sa susunod na hearing? No, you cannot talk. I'm asking you. Opo, Your Honor. Madadala mo. Opo. Oh, Aling LV. Po. Ituloy mo yung kwento mo rin sa amo mong lalaki. Yun nga po, pag lasing, sinasaktan din po. Yun lang, tinatadyakan sa muka. Merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang. Ay, yung pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari. Marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ko sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin. Opo. Kahoy. Plastic. Plastic. Nasaktan ka pa rin. Opo, yung sa likod. Gaano kalayo nung initsahan ka ng lamesa? Yung malayo-layo po ng konti. Okay. Ginoong Pablo, pakitanggal ang face mask mo.
Para sumikat Yes, Your ka. Honor. Ano masasabi mo? Ay, wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumibili ka rin isang gin. Kalahati na po. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV. Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Hindi ko po alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po, hindi ako lasing po. Bira lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, Hindi po. inom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo. Minsan nakikita ko po pagdating ko po na galing biyahe, pagbaba ng Ano ba puting trabaho paninda mo? namin po, nagdidilig trabaho po mo? ako. Ano trabaho mo? Bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bumibili ng Mga paninda namin po na gulay. mga gulay Opo. sa palengke. Tapos, tindahan ninyo. Opo, saka dinideliver po yung iba. Ano oras? Anong oras trabaho mo? Bali pag ang oras yan po, kahit hanggang hapon, hanggang uwi kami na makapag-deliver po. Usually, anong oras ka umuwi ng gabi? Ay minsan po mga alas 5, alas 6 po. Maaga. Opo. Anong oras ka umiinom? Ay minsan po pag bago ako kumain, may mga bili Saan ako ka isang umiinom? gin. Mga kalahati po, siguro wala akong kasama. Saan ka umiinom? Sa bahay o sa labas? Hindi po, sa bahay po. Sa loob ng bahay. Aling LV, nakikita mo ba yung amo mong lalaki umiinom sa loob ng bahay? Opo, sa tindahan. Doon po siya nag-iinom sa may kusina. Sino kasama? Siya lang po. Minsan pag marami sila doon, yung boy namin, pag nagkakatay po sila ng baka. Saan sila nagkakatay ng baka? Doon sa tindahan? Sa palengke? Sa katayan po ng baboy, yung anong tawag doon? Opo. Alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatandaan ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay at nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Seryoso ko rin sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinungaling. Ngayon pa lang, sa aking pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, dalawa pandinig ay kung gugustuhin ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. At yung ibang witnesses, yung Senator Tolentino, yung Dodong. Para malaman natin ang buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila,
Kumuha ka ng pinakamahal na abogado. Pinakamagaling na abogado. Pero pag nagsisunungaling kayong dalawa, pakukulo ko kayo. Maniwala kayo. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Before we may lunch sa inyo.